Don't start, Elizabeth. Marami pa akong trabaho kaya sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Mariing naitikom ni Elizabeth ang mga labi at pinigilan ang sariling magtanong pa. Ayaw niyang mawala sa kanya ang binata, kaya kailangan niyang makontento sa ngayon. Pagkaalis ni Elizabeth, ay napahilot si Charles sa kanyang mga sentido at nahulog muli sa malalim na pag-iisip. Nag-away ka ba kayo ng fiancé mo? Gulat na nag-angat ng tingin si Charles nang may magsalita. Bukas kasi yung pintuan kaya pumasok na ako. Nakasalubong ko rin yung nobya mo sa hallway. Tumayo si Charles at pinaupo ang Ginoo. Bagong kliyente nila ito at hindi niya inaasahang sadyain siya nito sa kanyang opisina. Hindi na niya pinagtuunan ng pansin ang unang tanong nito. May problema po ba at bigla tayong napabisita? Wala naman. Tapos ko nang i-review kagabi ang mga proposal mo at gusto ko nang pirmahan dahil paalis ako mamayang gabi. Natuwa si Charles at mabilis na close deal ang malaking proyekto sa bagong kasosyo. Sandaling nakalimutan niya ang mga gumugulo sa isipan at naging okupado na sa bagong proyektong hawak niya sa kanilang kumpanya. Mag-iingat po kayo sa biyahe, nakipagkamay siya sa Ginoo nang magpaalam na itong umalis. Mula sa opisina ng nobyo ay dumiretso si Elizabeth sa opisina ng kaibigan nito. Doon niya inilabas ang sama ng loob. Sorry, Elise, kung may magagawa lang sana ako para mapakasal na kayo ng kuya ko. Malungkot na inalon ni Sophie ang kaibigan. Kapag siguro nahanap na natin yung babaeng yon, ay hindi na siya iisipin ng panang kapatid mo. Sagot naman ni Elizabeth. Napatango si Sophie sa kaibigan. Tama ito. Nahahati ang damdamin ng kapatid dahil sa abuelo nila. At ang kailangan ng lolo nila ay makita si Stella. Ano kaya kung gumamit tayo ng social media upang mahanap siya? Suggest ni Elizabeth. Napaisip si Sophie at mukhang maganda nga ang naisip ni Elizabeth. Samantalang sa kabilang banda, napaiyak si Stella nang makatanggap ng balita mula sa Pilipinas. Nanghihinang napaupo siya sa sopa at dahan-dahang binabalingan ng tingin ang abuelo. Anong nangyari at sinong kausap mo? Tanong ni Don Fausto sa apo. Lalong napaiyak si Stella at halos hindi na maibuka ang bibig. Ilang ulit nang bumuka ang bibig ngunit walang salitang lumalabas. Stella, what happened? Tell me what happened? Sinisigawan na ni Don Fausto ang apo at kinakabahan na sa nakikitang pagluha nito. Lolo! Si Daddy!